Ang Magnolia Hotshots at Converge Fiber Exos ay pareho daw interesado na ma-acquire ang serbisyo ng 6'8" forward ng Blackwater Bossing na si Christian David. Sa ngayon kasi, ang balita dito sa Blackwater Bossing ay magpapalit daw ng coach. At kapag nagpalit ng coach ang Blackwater, masusundan niya ng mga trades dahil ang gagawin ng coach syempre, pag-a-acquire siya ng mga players na sa tingin niya ay babagay doon sa kanyang magiging sistema. Ang report ngayon, ito rin si Christian David ay isa lamang doon sa mga players na posibleng i-trade. Hindi lang dahil magpapalit sila ng coach, kung hindi dahil gusto na raw nito na tumipat ng team at sa totoo lang, sawang-sawa na raw dito sa Blackwater dahil puro talo. Kaya nga itong Magnolia at Converge parehong gustong makuha ang nasabing big man. Sa panig ng Magnolia, kaya nila gustong makuha ito si Christian David dahil yan yung magandang kakomplement ng laro ni Xavier Lucero. Nakita natin na kapag itong Magnolia nilalabas si Lucero at nagpapahinga dun sa bench, nagkakaroon sila ng problema dahil si Ian Sanggalang ang laro niya ay sentro. Nawawalan sila ng power forward. Si Yuken Andrada 6'6 din yan pero more of a stretch for ito. Sa 3-point area ito at komportable doon sa perimeter samantalang si Lucero ay pupwede dyan sa loob. Si Christian David ang laro nito mas parehas dito kay Lucero so nababagay siya dito sa Magnolia Hotshots. Yun nga lang, ito namang si Coach Delta Pineda ng Converge Fiber Access. Gusto ring makuha ito si Christian David dahil yung Twin Towers niya na si Baltasar at si Arana, ang lakas niyan pero kinakailangan niya ng isa pang backup center. Just in case nga ma-foul trouble yung isa sa kanila katulad nung nangyari sa serye sa Hinebra, si Justin Arana palaging foul trouble. So nababagay nga na itong si Christian David sa kanila mapunta. Kaya dito natin makikita kung saan siya mapupunta talaga si David. Magdedepende yan sa offer ng dalawang teams. Dahil ito si David, restricted yan, may kontrata kaya kinakailangan maganda offer. Para naman dun sa mga nagtatanong kung meron bang pagbabago dito sa magiging rule ng mga field foreigners sa PBA sa ngayon, wala pa raw development yan at mukhang magi-stick muna ang PBA dito sa 7 na limit sa bawat koponan. Ang posibleng magkaroon ng pagbabago daw ayon dun sa mga balita ay itong koponan ng Meralco Bolts. Malapit nang mawalis ng TNT itong Meralco, 2-0 na yan at kapag natalo pa ang Meralco mamaya 3-0 na, imposible na yung makabalik. Yes, alam natin na ginawa ng San Miguel yan. Down sila 0-3 versus Alaska doon sa finals pero nanalo pa rin sila 4-3. Sa tingin ko hindi yan magagawa ng Meralco. Kung titignan natin yung lineup ngayon ng TNT, masyadong malakas ang TNT at mentally, parang yung Meralco ay wala, hindi nila kaya talaga itong TNT tropa. Kaya mukhang yan ang naging problema ngayon. At kung ikaw naman, itong si Coach Luigi Trillo, dapat sigurong tanggapin na kinakailangan ng pagbabago dito sa lineup ng Meralco. Nakikita natin na pwedeng baguhin ng Meralco Bolts dito sa lineup nila. Dagdag na scorer pa. Parang kulang pa itong si CJ Cancino at si Chris Newsome. At yung kanilang frontcourt, nakita natin hirap na hirap makipag-match up dito sa TNT. Granted, ang lakas ng frontcourt ni Coach Chot Reyes. Nandiyan si Poy Eram, Kelly Williams, Brandon Rosser at of course si Calvin Oftana. Pero kinakailangan ng Meralco makakuha ng pwedeng pantapat man lang sa depensa. Dahil yung kanilang big men, si Almasan, itong si Brandon Bates at si Cliff Hodge, hindi umuubra dito sa frontcourt ng TNT. So kinakailangan nilang mag-acquire ng additional pa ng mga players. At dyan natin makikita talaga na kinakailangan itong si Coach Luigi Trillo na mag-acquire ng talents at gumawa na ng negotiations para sa ibang mga teams para makapag-trade. Dahil itong Meralco Bolts, kinakailangan na talaga na mag-improve nung kanilang mga laro para sa darating na next conference.